Sa isang magandang araw, apat na estudyante ang tinawag sa isang ibang mundo. Binigyan sila ng mga espesyal na kakayahan upang iligtas ang mundong ito at tinawag na mga bayani. Tatlo sa kanila ay may mga makapangyarihang kakayahan na may mga pambihirang dalaw. Ngunit ang ating pangunahing tauhan ay mukhang medyo pabibo. Ang pangalan niya ay Ethan at ang kakayahang ibinigay sa kanya ay online grocery. Sa unang tingin, parang walang silbi ang kakayahang ito, ngunit sa katotohanan, hindi ito pangkaraniwan. Agad silang dinala upang makilala ang hari. Ang lugar na kanilang tinawag ay ang kaharian ng Tanhian, na kasalukuyang nasa krisis sa politika at ekonomiya dahil sa patuloy na panggugulo ng demonyo. Sa kabila nito, ang hari ay nakadamit ng napakaganda. Napansin ni Ethan na may mali, kaya't naghanap siya ng dahilan upang umalis sa palasyo. Binigyan siya ng hari ng 20 ginto upang magsimula ng buhay. Habang naglalakad, napansin ni Ethan na ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Upang maiwasan ang atensyon, nagpasya siyang umupa ng isang tavern malapit upang magpahinga. Dahil sa pagkamausisa, sinubukan ni Ethan na buksan ang kanyang status board. Ang impormasyon ay lumabas na medyo normal, katulad ng sa mga laro na madalas niyang nilalaro. Siya ay may isang level 1 na kakayahan na pagsusuri ng item chest at isang espesyal na kakayahan na shop glide. Sinubukan niyang i-activate ang kakayahang shop glide at lumitaw ang isang screen na may mga produkto. Nakita niyang kawili-wili ito, kaya nagpasya siyang bumili ng ilang bagay at nagbayad sa pamamagitan ng pagpasok ng barya. Ilang sandali lamang, ang mga produkto ay naihatid ng kumpleto, walang kulang. Sa simula, inisip ni Ethan na walang espesyal ang kakayahang ito, ngunit ngayon ay napagtanto niyang talagang kapaki-pakinabang ito. Sa kakayahang ito, basta't may pera siya, hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Gayunpaman, nagpasya siyang umalis sa lugar na ito. Kinabukasan, maswerteng nakuha ni Ethan ang huling biyahe patungo sa susunod na bayan. Sa bus, nakipag-usap siya sa isang matandang lalaki, at nalaman na ang kanyang kakayahan ay kabilang sa mga bihira na tanging mga bayani lamang ang may ganito. Pinayuhan siya ng matanda na maging maingat upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nalaman din niya na ang kaharian ng Tanhian ay may maraming problema, ang mga hangganan ay sarado, at ang mga tao sa bayan ay nagmungkahi na umalis siya rito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa daan, maaari siyang makatagpo ng mga halimaw at wala siyang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya't nagpasya si Ethan na pumunta sa guild ng mga adventurer upang umupa ng isang escort team patungo sa kaharian ng Phylong. Ang pag-upa ng isang escort team ay nagkakahalaga ng 7 ginto, medyo mahal, ngunit tinanggap pa rin niya. Ang leader ng escort team ay si Liam Parker, ang namumuno sa team na Iron Will. Inalok ni Ethan na kung tatanggapin nila ang kanyang kahilingan, siya na ang bahala sa pagluluto. Wala namang problema si Liam Parker dito. Kinabukasan, ipinakilala ni Liam Parker ang mga miyembro ng team kay Ethan. Pagkatapos, umalis na ang grupo. Sa daan, huminto sila upang magpahinga, at kinuha ni Ethan ang lutuan at kawali na binili mula sa online grocery upang maghanda ng pagkain. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na ang sandwich at mainit na sopas. Nang matikman ng lahat, hindi matigil ang kanilang papuri, sinasabing ito ay napakasarap na pagkain. Natutuwa siya dahil ang kanyang nilutong pagkain ay nagbigay ng kasiyahan sa lahat. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Bigla, 2 halimaw ang lumitaw ngunit agad na nawasak sa isang iglap. Kasunod nito ay isang pulang baboy damo. Ngunit pagkatapos ng ilang suntok, ang baboy damo ay napabagsak din. Nakakuha sila ng balat at pangil upang ibenta, habang ang karne ay iniwan para kay Ethan na ipunin. Pagdating ng hapon, huminto sila sa isang lugar. Dahil sa pagkamausisa, nakatingin ang lahat kay Ethan habang siya ay nagluluto, ngunit siya ay nahihiya at humiling na tumalikod sila. Sa totoo lang, ayaw niyang malaman nila ang mga sangkap mula sa online grocery. Una, pinritong niya ang bakon, pagkatapos ay nilutong kasama ang repolyo, karot, at patatas na binili mula sa grocery. Nagdagdag pa siya ng sausage, na nagpasarap sa pagkain na kahit sino ay mapapawisan sa sarap. Nang matapos ang beef stew na may kasamang tinapay, sabik na sabik ang lahat na subukan ito.
Biglang, naging tahimik ang paligid na nagdulot sa kanya ng pag-aalala na baka hindi ito magustuhan. Ngunit agad, lahat ay nagmamadaling humiling ng pangalawang mangkok. Hindi niya inasahan na magiging ganito kasarap ang pagkain. Ibinahagi ni Liam Parker na ang pagkain sa mga paglalakbay ay kadalasang simple at tuyo, kaya talagang kamangha-mangha na makatikim ng mga mainit na pagkain tulad nito. Sa puntong ito, napagtanto ni Ethan na tila ang kanyang pagkain ay maaaring magpataas ng stats. Sinubukan niyang suriin at totoo nga. Ito ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala na kung may makaalam, maaari siyang mapahamak. Nang lahat ay masaya at hindi alam na mula sa malayo, may isang nakakatakot na mata ang nagmamasid sa kanila. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa gabing iyon, ang grupo ay magkakamp dito, at siya pa rin ang bahala sa pagluluto. Una, pinutol niya ang karne sa makakapal na piraso, pagkatapos ay ginamitan ng isang bote ng marinade na binili mula sa grocery. Pinutol niya ang isang uri ng gulay na katulad ng repolyo, at inilagay ang marinadong karne sa kawali. Ang resulta ay ang piniritong baboy damo na talagang kaakit-akit. Sa gutom, ang sinumang makakita nito ay gustong kumain agad. Nang matikman niya ang isang piraso, ang saya ay umabot sa sukdulan. Napakasarap na halos hindi siya makapagsalita. Ang sariwang repolyo na sinamahan ng baboy damo ay talagang bagay na bagay. At kung ilalagay ang lahat sa isang piraso ng tinapay at kakainin, ang lasa nito ay parang isang upuan, napakasarap na walang ibang masabi. Sige, maghahanap na ako ng makakain, sobrang gutom na ako. Biro lang, ituloy ang review. Habang ang lahat ay kumakain at masayang nag-uusap, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Nang lumingon sa likod, naroon si Spirit Wolf, isang alamat na nilalang. Sabi nito, ihandog mo sa akin ang pagkain na iyon. Dahil sa takot, agad na sumunod si Ethan. Pagkatapos, kumain si Spirit Wolf ng sabik, ngunit hindi pa rin sapat, humiling ito kay Ethan na magluto pa. Agad na naghanda si Ethan ng isang bagong batch ng karne. Ngunit si Spirit Wolf ay patuloy na kumain hanggang sa kailanganin ni Ethan na lutuin ang lahat ng natirang baboy. Sa wakas, nabusog na ang halimaw na ito. Matapos kumain, tumingin si Spirit Wolf kay Ethan at sinabi na siya ay talagang isang kawili-wiling tao at humiling na makipag-ugnayan siya rito. Nakaramdam si Ethan na may mali kaya nagpasya siyang tumanggi, ngunit pinanghinaan siya ng loob ni Spirit Wolf. Nang tumingin siya sa lahat ay tumango, kaya't wala na siyang magagawa kundi sumang-ayon. Sa wakas, tinanggap ni Ethan ang alok, lumapit at sinimulan ang seremonya ng pakikipag-ugnayan. Isang bilog ng liwanag ang pumalibot kay Ethan, at natapos na ang pakikipag-ugnayan. Mula ngayon, si Ethan ay magiging alipin ni Spirit Wolf, habang si Spirit Wolf ay umaasa sa 3 beses na pagkain mula kay Ethan. Matapos makumpleto ang pakikipag-ugnayan, kailangan ni Ethan na bigyan si Spirit Wolf ng pangalan. Sinubukan niyang magbigay ng ilang karaniwang pangalan na kadalasang ibinibigay sa mga aso, ngunit hindi ito nagustuhan ni Spirit Wolf, at sinabing, "Hindi ako aso." Sa wakas, nagdesisyon si Ethan ng isang medyo astig na pangalan para sa boss, Thunderstorm. Masaya itong pumayag. Sa daan, ang sinumang makakita sa grupo ni Ethan ay umiwas, lahat dahil sa presensya ni Spirit Wolf. Nagpatuloy ang lahat sa kanilang paglalakbay patungo sa kaharian ng Phylong, ngunit nag-aalala si Ethan kung paano niya haharapin ang sitwasyon sa hangganan. Dahil kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan, tiyak na hihinto siya ng mga sundalo. Sa kabila ng lahat, ang reputasyon ni Thunderstorm ay napakalakas, nagwasak ito ng isang buong bansa. Sa ganitong lakas, tiyak na hindi papayagan ng mga mataas na opisyal ng kaharian ng Phylong si Ethan. Isa lamang siyang karaniwang tao mula sa ibang kaharian, na nais umiwas sa gulo, ngunit ngayon ay nagiging mas komplikado. Wala namang problema, anuman ang hirap, nandyan si Thunderstorm. Sinumang manghimasok kay Ethan ay Thunderstorm ay tatakbo. Mali, Thunderstorm ay lalaban. Habang nag-uusap, nagsimula ng magutom ang grupo, kaya't nagpasya silang magpahinga. Kinuha ni Ethan ang mga sangkap, ngunit biglang naisip na malapit nang maubos ang nakatabing karne, dahil halos naubos na ito ng kanyang boss. Sinabi niya kay Thunderstorm na kung gusto nitong kumain ng karne, kailangan nitong maghanap ng iba, siya ang magluluto pagkatapos.
Nang marinig ito, agad na umalis si Thunderstorm upang maghanap ng pagkain. Nagpa siya ang buong grupo na magtayo ng fan club para kay Ethan dahil kaya niyang utusan si Thunderstorm. Pagkatapos, nagdala si Thunderstorm ng isang higanting ibon na nagpasabog ng gulat sa lahat. Ito ang bato ibon, isang level na halimaw. Kahit na ang buong grupo ay magpupunyagi, hindi pa rin sigurado na matatalo nila ito. Ang mga kuko at tuka nito ay may mataas na halaga, maaaring ipagbili para makakuha ng mga gamit. Pumayag si Thunderstorm na itago ang bahagi ng karne, habang ang ibang bahagi ay ibibigay sa kanila. Nang maihanda na ang karne, nagsimula ng magluto si Ethan. Kinuha niya ang bote ng teriyaki sauce at inihaw ang piraso ng karne ng ibon upang masipsip ng karne ang sobrang langis, pagkatapos ay pinakuluan ang sarsa at hinalo ito sa karne. Sa wakas, natapos na ang bato ibon na may teriyaki sauce na sinamahan ng sibuyas na sopas. Inanyayahan ni Ethan ang lahat na tikman ito. Nakatapos si Ethan ng halos lahat ng karne ng bato ibon. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Sa wakas, nakarating sila sa hangganan ng kaharian ng Reynas, kung saan maraming sundalo ang nakatayo. Naunang naglakad si Liam Parker upang ipaliwanag, ngunit naharang pa rin ang grupo. Nagulat ang mga sundalo nang makita na talagang nakipag-ugnayan si Thunderstorm sa tao. Gayunpaman, nag-aalala pa rin sila na ang lakas ni Thunderstorm ay maaaring magdulot ng panganib sa bansa. Tiniyak ni Ethan at Thunderstorm na kung walang masamang balak ang lugar na ito sa kanila, hindi sila gagawa ng masama. Matapos ang ilang talakayan, pumayag ang kapitan ng mga sundalo na papasukin sina Ethan at Thunderstorm sa kaharian, ngunit humiling na maayos na pamahalaan si Thunderstorm. Pumayag si Ethan at nagbabala na kung magulo si Thunderstorm, papakainin niya ito ng gutom. Nang marinig ito, napilitan si Thunderstorm na sumuko, na nagmumura na pinapahirapan siya ni Ethan. Dito, upang makapasok sa kaharian, kinakailangan ng membership card mula sa Guild of Adventurers o Merchant Guild. Matapos ang maraming pagsubok, sa wakas ay nakapasok ang grupo sa kaharian. Nagbigay ng babala si Liam Parker kay Ethan na ang pagpasok nila ni Thunderstorm sa kaharian ay umabot na sa mga tainda ng Count na namamahala sa lugar na ito at balang araw ay maririnig din ito ng hari. Gayunpaman, wala namang balak sina Ethan at Thunderstorm na manatili dito ng matagal dahil plano nilang maglakbay sa iba't ibang dako ng ibang mundo at pagsamahin ang negosyo ng mga produkto mula sa supermarket. Nakita ito ni Liam Parker at pinayuhan si Ethan na magparehistro sa Guild of Adventurers o Merchant Guild dahil kung kabilang siya sa alinman sa dalawang guild na ito, mawawalan siya ng buwis sa pagpasok. Labis na naguguluhan si Ethan kung dapat bang sumali sa Merchant Guild o Adventurers Guild. Inirekomenda ng grupo na dapat siyang sumali sa parehong guild para mas maging maginhawa. Masaya siyang tinanggap ang mungkahi at sabay-sabay silang pumasok sa lungsod. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kailangan ding magbayad ng buwis para makapasok sa lungsod, na nagdulot ng malaking pagbawas sa kanyang pera. Habang naglalakad, nakatagpo siya ng sugo ng Count, na nag-alok na imbitahan siya upang bisitahin ang kanyang pribadong mansyon. Ayaw ni Ethan na pumunta, at patuloy silang nagtutulakan, na nagdulot ng sitwasyon na naging mahirap hanggang sa kinailangan ni Thunderstorm na makialam at takutin siya. Nag-alala ang lahat sa grupo para kay Ethan, ngunit pinakalma niya sila na walang dapat ikabahala dahil ang mga sundalo ng Count ay walang laban sa lakas ni Thunderstorm. Kung pag-uusapan ang tunay na lakas, tanging ang dragon lamang ang kayang makipaglaban kay Thunderstorm. Matapos makumpleto ang misyon ng escort, nilagdaan ni Ethan ang kumpirmasyon at nagpaalam ang grupo sa kanya. Pinasalamatan nila siya sa mga kamanghamanghang karanasan at mga mainit na pagkain. Nagpaalam si Ethan at sabay na naglakad kasama si Thunderstorm patungo sa Merchant Guild. Nagsimula ang receptionist na ipaliwanag ang tungkol sa Merchant Guild, isang internasyonal na organisasyon na may 5 antas. Nagsimula si Ethan mula sa pinakamababang antas, ang Iron level, at natanggap ang kanyang membership card. Gayunpaman, si Thunderstorm ay kailangang matulog sa labas ng stall ng kabayo dahil hindi pinapayagan ng inn ang mga halimaw na pumasok sa silid. Nang dumating ang oras ng hapunan, nagsimula ng magluto si Ethan. Pinutol niya ang karne sa tamang laki,
iniisip na ito ay sapat na para kay Thunderstorm. Ngunit dahil gusto niyang kumain ng kanin, nagpasya siyang bumili ng karagdagang kawali kahit na medyo mahal ito. Nagsimula siyang maghanda ng pagkain, inilagay ang karne na may pampalasa sa kawali. Ang amoy ay kumalat at hindi maiiwasang magpahangin sa iba. Nang maluto ang karne, ibinuhos niya ang mahiwagang sarsa na nagbigay ng kaakit-akit na anyo sa pagkain. Kumagat si Thunderstorm at masayang sumigaw, ang sarap! Gumawa ka pa! Bawat piraso ng karne ay nagdadala ng iba't ibang lasa. Una ay lasa ng bawang, kasunod ay lasa ng labanos, pagkatapos ay lasa ng sibuyas, at sa wakas ay lasa ng kabute. Si Thunderstorm ay abala sa pagkain, nagulat sa kayamanan ng mga lasa na nilikha ni Ethan. Ngunit ang paborito niya ay ang lasa ng bawang. Sa gabi, ang puting kanin ni Ethan ay naluto na rin. Inilagay niya ang manipis na hiwa ng karne sa mainit na kanin, ibinuhos pa ng toyo, at tapos na ang bersyon ng kanin na may karne ng baboy mula sa ibang daigdig. Kumuha siya ng chopsticks at kumagat. O Diyos ko! Ang sarap na nagpasigaw sa mga tao. Malambot ang karne, ang mantika ay sumasama sa sarsa, at kapag sinamahan ng puting kanin, talagang nakakagigil. Habang tinatamasa ang kahanga-hangang lasa na ito, humiling din si Thunderstorm na kumain. Hindi siya makapaniwala na ang kanin ay ganito kasarap. Totoo ngang ang lutong bahay ay laging pinakamahusay, hindi ba mga kaibigan? Kinabukasan ng umaga, dinala ni Ethan ang mga binili mula sa supermarket sa guild ng mga mangangalakal upang ibenta. Nang makita ng receptionist ang mga produkto, nagulat siya at tumakbo upang tumawag ng tao. Nang makita ng receptionist ang mga produkto, nagulat siya at tumakbo upang tumawag ng tao. Sinabi niya na ito ang pinakamagandang asin at paminta na nakita niya na maaari pang ialay sa hari. Nang tanungin tungkol sa pinagmulan, si Ethan ay nag-atubiling magsalita dahil nagastos lamang siya ng 5 sentimo upang bilhin ito sa supermarket. Nagsimula ang Pangulo na mag-alok, nagbigay ng 4 na ginto para sa asin at 1 ginto para sa paminta. Si Ethan ay parang, ano ba yan? 5 sentimo lang ito. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, nagpatuloy ang Pangulo sa pagtaas ng alok. Sa huli ay nagkasundo sa halagang 17 ginto. 1 sentimo kapalit ng 17 ginto. Diyos ko, hindi mahirap yumaman. Matapos makuha ang pera, pumunta si Ethan sa guild ng mga adventurer upang magparehistro. Kumpleto niyang pinunan ang impormasyon at pinindot ang kanyang daliri bilang kumpirmasyon. Ang guild ng mga adventurer ay may kabuuang 7 ranggo mula S hanggang Y. Sa loob ng 1 buwan, kung tumanggap ng misyon at nagkaroon ng pinsala o pagkamatay, hindi mananagot ang guild. Matapos ipaliwanag ang mga patakaran, tumanggap si Ethan ng misyon upang mangolekta ng mga halamang gamot. Pagbalik sa inn, muli silang kumain ni Thunderstorm at nangako na gagawa ng mas masarap na mga putahe. Si Thunderstorm ay labis na nasisiyahan hanggang sa magdilig ng laway. Habang kumakain si Thunderstorm, sinubukan ni Ethan na suriin ang stats ni Thunderstorm. O Diyos ko! Halos umabot na ito sa pinakamataas. Totoo ngang isang halimaw, ngunit sa mga mata ni Ethan, si Thunderstorm ay isang ganid na kumakain. Kinabukasan, magandang panahon, perpekto para kay Ethan na isagawa ang misyon ng pangangalap ng mga halamang gamot. Si Thunderstorm ay nagalit sa unang pagkakataon nang makita si Ethan na nag-aaksaya ng oras sa paghuhugas ng mukha. Sa pangalawang pagkakataon, sumigaw si Thunderstorm, nagmamalaki ka ba? Kung ayaw mong makatagpo ng mga ninuno, bilisan mo at pakainin ako, pero dapat karne ha. Kakagupit lang ng ulo ay humihingi na ng pagkain. Pagdating sa lugar ng misyon, pinaghasya nilang dalawa ang mga gawain, si Ethan ang mangangalap ng mga halamang gamot, habang si Thunderstorm ay manghuhuli. Nag-aalala para sa kanyang ikatulong, gumawa si Thunderstorm ng isang matibay na kalasag tulad ng kay Captain America upang protektahan si Ethan mula sa mga halimaw sa paligid. Sa tulong ng kanyang kakayahan sa pagsusuri, mabilis na natapos ni Ethan ang misyon ng pangangalap ng mga halamang gamot, isang bagay na mahirap gawin ng mga karaniwang tao. Totoo ngang nisopistikadong kakayahan. Pagkatapos, sinimulan niyang ihanda ang tanghalian. Bumili siya ng giniling na karne ng baka at baboy, delatang sarsa ng karne, at pasta.
Sa isip ko, spaghetti lang ang naiisip ko. Lahat ay handa na. Una, pinutol niya ang sibuyas at pinirito hanggang sa lumambot. Sa isip ko, spaghetti lang ang naiisip ko. Lahat ay handa na. Una, pinutol niya ang sibuyas at pinirito hanggang sa lumambot. Kasunod, inilagay niya ang giniling na karne, at nang maluto ang karne, ibinuhos ang sarsa at nagdagdag ng sabaw. Si Thunderstorm ay umuwi na may dalang isang ibon dahil talagang gusto niya ang mga karne na ginawa niya noon. May ilan pang ibon, ngunit iniwan niya ang mga ito sa gilid ng gubat, babalik siya mamaya upang kunin ang mga ito. Si Ethan ay nagdaragdag ng asin, ibinabad ang pasta. Nang maluto ang pasta, ibinuhos niya ang sarsa na ginawa niya, na naging spaghetti na may sarsa ng baboy at baka. Ipinakilala niya ang pagkain ito kay Thunderstorm. Nang kumagat siya, sumigaw si Thunderstorm, "Oh, napakalambot, napakasarap." Kahit nakaunti ang karne, hindi ako makapagpigil. Nagdagdag siya ng gadgad na keso, sinubukan ito ni Thunderstorm at pumuri, "Sobrang malasa, kaibigan." Si Ethan ay nag-enjoy din sa lasa ng kanyang bayan sa isang banyagang lugar, talagang kamangha-manghang pakiramdam. "Sobrang sarap." Sumigaw si Harry. Isang tahimik na tanghali, napatawa ako nang isipin ang bahaging ito. "O Diyos ko, ano bang mga halimaw ang mga ito?" Pero sa kabila ng lahat, lahat ay pagkain. Ganon din ang ibon, umakyat siya sa likod ni Thunderstorm upang bumalik sa guild ng mga adventurer. Sa simula, tila madali ang lahat, ngunit habang tumatagal, nagiging mas komplikado ang mga bagay. Pagdating sa lugar, pagod na siya. Kinumpirma ng receptionist na natapos niya ang misyon at nagulat nang makita na ang isang baguhang katulad niya ay nagawa ito. Ang bayad ay 8 pilak para sa halamang iyon at 1 pilak at 3 sentimo para sa halamang madu. Pagkatapos, si Ethan ay sumama sa kanyang tiyuhin sa bodega upang ibenta ang mga halimaw na nahuli ni Thunderstorm. Tiniyak ng tiyuhin na lahat ito ay mga dekalidad na produkto na maaaring ibenta sa mataas na presyo. Hiningi niya sa tiyuhin na ihiwalay ang lahat ng karne at ang iba pang mga produkto ay ibebenta niya. Sa dami ng ito, sinabi ng tiyuhin na dapat siyang bumalik bukas. Naghiwa rin siya ng isang suso para sa kanya upang gamitin sa hapunan ngayon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang i-grill ang mga ito. Naghanda siya ng mga sangkap para sa pagluluto. Una, pinutol niya ang karne sa tamang laki, pagkatapos ay pinutol ito ng napakapayat, naglagay ng kaunting asin at paminta. Pinaikot niya ang itlog kasama ang gadgad na keso, at bahagyang naglagay ng kaunting harina sa karne bago ito ibinabad sa itlog. Sa wakas, inilagay niya ang karne sa kawali. Dahil napakapayat ng karne, kailangan lang itong i-grill ng kaunti para maluto. Nagdagdag siya ng perehil at natapos ang natitirang karne. Dito, ang aking hiya ay malapit nang imahulog. Ibuhos niya ang natitirang sarsa mula kaninang umaga, natapos ang 2 uri ng karne ng baboy na may sarsa. Ang pagkain ay parehong magaan at masustansya, at napakalambot. Ang aking hiya ay sumama na sa plato ng karne. Nais sanang kumain ni Ethan, ngunit bigla niyang naisip na ito ay karne ng Nakita niyang sobrang sabik si Thunderstorm na kumain, kaya sinubukan din niyang kumagat ng isang piraso. Ito ba ay dekalidad na karne ng baboy? Ang galing! Sumigaw siya. Kinabukasan, bumalik siya sa guild ng mga adventurer upang kunin ang pera mula sa pagbebenta ng karne. Matapos ibawas ang bayad sa paghiwa ng karne at pagbili ng mga sangkap, umabot ang kabuuan sa 202 ginto. Nagulat siya. Ipinaliwanag ng tiyuhin ang bawat materyal at ang mga gamit nito, at sa wakas ay ibinigay sa kanya ang isang maston, isang bato na naglalaman ng mana, na matatagpuan lamang sa mga halimaw ng antas ipataas. Pagkatapos nito, kinumpirma ng tiyuhin sa kanya na ito ay lahi ng Fenya Wolf at hindi isang karaniwang lobo dahil siya ay dating adventurer. Napagtanto ni Ethan na panahon na upang umalis sa lungsod na ito upang wakasan ang mga tsismis tungkol sa Fenya tulad ng pagbuo ng kontrata sa mga tao. Nagsimula silang dalawa sa kanilang paglalakbay at matapos ang ilang oras, nagpasya silang huminto. Nang huminto sila, agad na humiling si Fenya na kumain. Dahil kay Fenya, nagkaroon sila ng pagkakataong tamasahin ang isang masaganang pagkain. Nagsimula silang mag-order online.
Nag-order si Ethan ng isang malaking halaga ng karne para kay Fenya dahil ito ang paborito nito. Habang nag-order, inisip niyang umuulan, ngunit ito pala ay laway ni Fenya. Nang dumating ang mga order, mainit pa, isang plato ng iba't ibang karne mula sa Earth. Inanyayahan ni Ethan si Fenya na kumain, ngunit hindi siya naghintay at agad na sumugod sa pagkain. Pinuri ni Fenya ang karne, ang labas ay malutong, at ang loob ay malambot. Ipinaliwanag ni Ethan na ang karne ng baka ay mula sa mga baka na inaalagaan ng maayos. Nagulat si Fenya dahil sa mundo niya, sapat na ang manghuli ng mga halimaw para makakain. Habang kumakain, si Fenya ay mumunguya at patuloy na pumuri sa karne ng baka na hindi mapigilan. Pagkatapos ng pagkain, nakaramdam si Fenya ng labis na enerhiya, at kahit nagbiro pa na handa na siyang makipaglaban sa isang dragon. Nang marinig iyon, sinuri ni Ethan ang stats niya at natuklasan na tumaas ang lakas ni Fenya ng 50%. Dahil sa sobrang lakas, nais ni Fenya na manghuli. Binigyan din siya ni Thunderstorm ng isang napakalakas na kalasag na kayang labanan ang hininga ng dragon. Pagkatapos noon, umalis si Fenya. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin, nagpa siya si Ethan na matulog. Matapos maghanda, siya ay nahulog sa isang panaginip. Si Fenya, na talagang malakas, ay nakakuha pa ng karagdagang lakas mula sa kanyang pagkain. Gumamit siya ng mahika ng kidlat, at sa isang suntok ay napatumba ang isang higanteng usa. Sunod ay isang leader ng mga halimaw, ngunit hindi rin ito naging kalaban ni Fenya. Sumigaw siya ng malakas, "Sino ang may lakas na hamunin ako? Tanggapin mo ang galit ng kidlat," at sa isang suntok, ang pinakamalakas na halimaw ng gabi ay nawasak. Nakita ito ni Ethan at nagpa siya na simula ngayon ay hindi na siya bibigyan si Fenya ng karne ng baka. Matapos ang mahabang paglalakbay, huminto si Ethan at si Fenya para magtanghalian. Ang pagkain na yon ay inihaw na manok. Upang maging masarap ito, ang balat ay dapat na inihaw ng dahan-dahan hanggang sa maging malutong at sinamahan ng sarsa ng mantikilya at dayap upang pasiglahin ang panlasa. Habang kumakain, nagtanong si Ethan kung maaari ba siyang gumamit ng mahika. Nang marinig ito, ipinakita ni Fenya ang kanyang pinakamalakas na mahika at ipinaliwanag na basta't may mana, maaari kang gumamit ng mahika. Binuksan ni Ethan ang kanyang stats at natuklasan na mayroon siyang kaunting mana. Humiling siya kay Fenya na turuan siya kung paano gumamit ng mahika. Ngunit nang marinig ang paliwanag ni Fenya na kailangan lamang sundin ang formula, nagdesisyon si Ethan na sumuko. Gayunpaman, hindi siya nagbigay daan. Nang subukan niyang ilapat ang formula, napagtanto ni Ethan na nagawa lamang niyang lumikha ng isang puting papel sa halip na mahika. Sinabi ni Fenya na hawakan siya upang maunawaan ang problema. Lumabas na, upang makagamit ng mahika, ang mana ay kailangang umikot sa loob ng katawan. Kung matagumpay, ang susunod na hakbang ay palayain ang mahika. Ang unang layunin ng pagsasanay ni Ethan ay isang lata ng tubig. Nang makita ni Fenya ang napakalakas na bola ng apoy na inilabas ni Ethan, nagpa siya ang grupo na dalhin siya sa isang totoong laban sa isang grupo ng goblin. Alam nilang siya ay napakalakas, kaya't hindi na nila inisip ang isang o dalawang goblin, at pinabayaan siyang ayusin ang buong grupo, pagkatapos ay umalis sa ibang lugar upang bumili ng mga gamit. Sumigaw si Ethan, "Magugutom kayo ngayong gabi." Pagkatapos, nag-isa siyang nakipaglaban sa mga mabangis na goblin. Sa kasamaang palad, siya ay nahulog. Nang akala niyang siya ay muling mabubuhay, sa kabutihang palad, ang barrier ni Thunderstorm ay nagligtas sa kanya. Sa pagkakataong iyon, naglabas si Ethan ng napakalakas na bola ng apoy, napatay ang ilang goblin, ngunit nahulog din dahil sa pagkaubos ng mana. Salamat kay Fel, sa gabing iyon, napanaginipan ni Ethan ang mga cute na goblin. Hindi lamang iyon, umakyat din siya ng ilang antas, at tumaas ang kanyang mga stats. Upang ipagdiwang, naglabas si Thunderstorm ng isang mataas na antas na goblin na may mana stone para ibenta ni Ethan para sa pera. Gayunpaman, ang pera mula sa nakaraang benta ng mga materyales ay sapat pa, kaya't hindi sila nagdaos ng anumang pagdiriwang. Lalo na, binanggit pa ni Thunderstorm ang pagtalikod sa Wagyu beef na matagal nang gustong-gusto ni Ethan. Pagkatapos noon, nagpa siya si Ethan na tumayo at magluto, ngunit dahil sa mga alaala ng laban, nagpa siya siyang kumain ng matamis upang makabawi ng enerhiya.
Ang unang ulam ay melon cake. Basta't may kaunting asukal, ang kanyang mood ay bumuti. Nang makita ni Ethan na masarap ang kinakain, sinubukan din ni Thunderstorm. Ngunit isang plato ng cake ay hindi sapat, kaya't humiling si Thunderstorm ng isa pang serving. Agad na tumanggi si Ethan dahil natatakot siyang masyadong maraming matamis ang makakasama kay Thunderstorm. Gayunpaman, nakatanggap si Thunderstorm ng napakalaking proteksyon mula sa ENG, kaya't ang lahat ng bagay na nakakapinsala sa kanyang katawan ay na-neutralize. Nang makita ang sobrang iastig ni Thunderstorm, tanging ngiti na lamang ang naisip ni Ethan, at malakas na humiling ng proteksyon mula sa mga Diyos. Marahil may isang misteryosong tao na nakarinig sa panalangin ni Ethan. Sa umaga, nakarating siya sa lungsod, ngunit hinarang siya ng mga sundalo sa pintuan. Ang dahilan ay dahil ang batang sumunod sa kanya ay may napaka-cute na mukha. Ipinakita niya ang kanyang card mula sa Guild 3 upang patunayan na siya ay tagapaglingkod ng batang iyon. Bigla, narinig niya ang boses ni Thunderstorm. Lumabas na ito ay telepathy, isang kakayahan na tumutulong sa mga may kontrata sa Kienzima na makipag-usap sa pamamagitan ng isip. Matapos maaprubahan, ang unang nais gawin ni Ethan ay makahanap ng mapa upang mag-navigate at maiwasang maligaw tulad ng isang karakter na may berdeng buhok. Gayunpaman, si Thunderstorm ay kailangang matulog sa labas ng stall ng kabayo dahil hindi pinapayagan ng inn ang mga halimaw na pumasok sa silid. Pagdating ng oras ng hapunan, nagsimula ng magluto si Ethan. Pinutol niya ang karne sa mga piraso na sapat na upang kainin, iniisip na ito ay tiyak na sapat para kay Thunderstorm. Ngunit dahil gusto niyang kumain ng kanin, nagpasya siyang bumili ng karagdagang kawali kahit na medyo mahal ito. Nagsimula siyang maghanda ng pagkain, inilagay ang karne na may pampalasa sa kawali. Ang amoy ay kumalat na nagdudulot ng pagnanasa sa iba. Nang maluto ang karne, ibinuhos niya ang sagradong sarsa, na ginawang talagang kaakit-akit ang pagkain. Kumagat si Thunderstorm ng isang piraso at masayang sumigaw, ang sarap. Gumawa ka pa. Bawat piraso ng karne ay nagdadala ng ibang lasa. Una ay lasa ng bawang, pagkatapos ay lasa ng labanos, kasunod ay lasa ng sibuyas, at sa wakas ay lasa ng kabute. Si Thunderstorm ay abala sa pagkain, nagulat sa kayamanan ng mga lasa na nilikha ni Ethan. Ngunit ang pinakagusto niya ay ang lasa ng bawang. Pagdating ng gabi, ang puting kanin ni Ethan ay luto na rin. Inilagay niya ang manipis na hiwa ng karne sa mainit na kanin, ibinuhos pa ng toyo, at tapos na ang bersyon ng kanin na may karne ng baboy mula sa ibang daigdig. Kumuha siya ng chopsticks at kumagat ng isang piraso at, "Oh Diyos ko! Ang sarap na nagdudulot ng sigaw." Ang karne ay malambot, ang mantika ay sumasama sa sarsa. Kapag kinain kasama ng puting kanin, talagang nakakagutom. Habang tinatamasa ang kamanghamanghang lasa na ito, humiling din si Thunderstorm na kumain. Hindi niya akalain na ang kanin ay magiging ganito kasarap. Talagang ang kanin sa bahay ay laging pinakamahusay, hindi ba mga kaibigan? Kinabukasan ng umaga, dinala ni Ethan ang mga biniling gamit mula sa supermarket sa asosasyon ng mga negosyante upang ibenta. Nang makita ng receptionist ang mga paninda, siya ay nagulat at pagkatapos ay tumakbo upang tumawag ng tao. Nang makita ng receptionist ang mga paninda, siya ay nagulat at pagkatapos ay tumakbo upang tumawag ng tao. Sinabi niya na ito ang pinakamagandang asin at paminta na nakita niya na maaari pang ialay sa hari. Nang tanungin tungkol sa pinagmulan, si Ethan ay nag-atubiling hindi makasagot dahil nagastos lamang siya ng 5 sentimo upang bilhin ito sa supermarket. Nagsimula ang Pangulo na makipag-ayos, nag-alok ng 4 na ginto para sa asin at 1 ginto para sa paminta. Si Ethan ay parang, anong nangyayari? 5 sentimo lang ito. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, patuloy na nagtaas ng presyo ang Pangulo. Sa wakas ay pumayag sa halagang 17 ginto. 1 sentimo kapalit ng 17 ginto. Diyos ko, hindi mahirap yumaman. Matapos makuha ang pera, pumunta si Ethan sa asosasyon ng mga adventurer upang magparehistro. Kumpleto niyang pinunan ang impormasyon at naglagay ng fingerprint bilang kumpirmasyon. Ang asosasyon ng mga adventurer ay may kabuuang 7 antas mula S hanggang I.
Sa loob ng isang buwan, kung tumanggap ng misyon at nagkaroon ng pinsala o pagkamatay, hindi mananagot ang asosasyon. Matapos ipaliwanag ang mga patakaran, tumanggap si Ethan ng misyon upang mangolekta ng mga halamang gamot. Pagbalik sa inn, muli silang kumain ni Thunderstorm at nangako na gagawa pa ng mas masarap na mga putahe. Si Thunderstorm ay labis na nasisiyahan na halos tumulo ang laway. Habang kumakain si Thunderstorm, sinubukan ni Ethan na suriin ang stats ni Thunderstorm. O Diyos ko! Ang stats ay halos umabot sa maximum. Talagang isang halimaw, ngunit sa mata ni Ethan, si Thunderstorm ay isang ganid na kumakain. Kinabukasan, magandang panahon, talagang angkop para kay Ethan na isagawa ang misyon ng pangangalap ng mga halamang gamot. Si Thunderstorm ay nagalit sa unang pagkakataon nang makita si Ethan na walang pakialam na nagwawash ng mukha. Sa pangalawang pagkakataon, sumigaw si Thunderstorm, "Bakit mo ako pinapabayaan? Kung ayaw mong makatagpo ng mga ninuno, bilisan mo at pakainin ako, pero dapat karne ha." Kakagising lang ay humihingi na ng pagkain. Pagdating sa lugar ng misyon, hinati nilang dalawa ang mga gawain, si Ethan ang mangangalap ng mga halamang gamot, habang si Thunderstorm naman ang manghuhuli. Nag-aalala para sa kanyang ikatulong, gumawa si Thunderstorm ng isang matibay na kalasag tulad ng kay Captain America upang protektahan si Ethan mula sa mga halimaw sa paligid. Salamat sa kanyang kakayahang suriin, mabilis na natapos ni Ethan ang misyon ng pangangalap ng mga halamang gamot, isang bagay na mahirap makamit ng karaniwang tao. Talagang isang premium na kakayahan. Pagkatapos, nagsimula siyang maghanda ng tanghalian. Bumili siya ng giniling na karne ng baka at baboy, delatang sarsa ng karne at pasta. Sa isip ko, spaghetti lang ang naiisip ko. Lahat ay handa na. Una, pinutol niya ang sibuyas at pinirito hanggang sa lumambot. Pagkatapos, inilagay niya ang giniling na karne, at nang maluto ang karne, ibinuhos ang sarsa at nagdagdag ng sabaw. Umuwi si Thunderstorm na may dalang isang ibon dahil talagang gusto niya ang mga karne na ginawa niya noon. May ilan pang ibon ngunit iniwan niya ang mga ito sa gilid ng gubat, babalik siya mamaya para kunin ang mga ito. Si Ethan ay nagdagdag ng asin at ibinabad ang pasta. Matapos maluto ang pasta, ibinuhos niya ang sarsa na ginawa niya na naging spaghetti na may sarsa ng baboy at baka. Ipinakilala niya ang pagkain ito kay Thunderstorm. Nang kumagat siya, sumigaw si Thunderstorm, "Oh, talagang malambot, talagang masarap." Kahit na medyo kaunti ang karne, hindi ko mapigilan ang pagkain. Nagdagdag siya ng gadgad na keso, sinubukan ito ni Thunderstorm at pumuri, sobrang flavorful. Si Ethan ay nag-enjoy din sa lasa ng kanyang bayan sa isang banyagang lugar, talagang kamangha-manghang pakiramdam. Sobrang sarap. Sumigaw si Harry. Isang tahimik na tanghali, tumawa ako ng malakas habang iniisip ang bahaging ito. O Diyos ko, bakit puro mga halimaw ang nandyan? Pero sa kabila ng lahat, lahat ay pagkain. Ganito rin ang nangyari, umakyat siya sa likod ni Thunderstorm upang bumalik sa asosasyon ng mga adventurer. Sa simula, tila madali ang lahat, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagiging komplikado ang lahat. Pagdating sa lugar, siya ay pagod na pagod. Kinumpirma ng receptionist na natapos niya ang misyon at nagulat nang makita ang isang baguhan na tulad niya na nagawa ito. Ang bayad ay 8 pilak para sa halamang iyon at 1 pilak at 3 sentimo para sa halamang madu. Pagkatapos, si Ethan ay sumama sa kanyang tiyuhin sa bodega upang ibenta ang mga halimaw na nahuli ni Thunderstorm. Tiniyak ng tiyuhin na lahat ng ito ay mga dekalidad na produkto na maaaring ibenta sa mataas na presyo. Humiling siya sa tiyuhin na ihiwalay ang lahat ng karne, habang ang iba pang mga bagay ay ibebenta niya. Sa dami na ito, sinabi ng tiyuhin na bumalik siya kinabukasan. Naghiwa rin siya ng isang kuhol para sa kanya upang gamitin sa kanyang pagkain ngayon. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagpasya siyang i-grill ang mga ito. Naghanda siya ng mga sangkap para sa pagluluto. Una, pinutol niya ang karne sa mga piraso na sapat na kainin, pagkatapos ay pinutol ito ng manipis, naglagay ng kaunting asin at paminta. Pinalo niya ang itlog kasama ang gadgad na keso, naglagay ng kaunting harina sa karne at ibinabad ang karne sa itlog. Sa wakas, inilagay niya ang karne sa kawali. Dahil ang mga piraso ng karne ay napakanipis, kailangan lang itong i-grill ng kaunti upang maluto.
Nagdagdag siya ng perehil at natapos ang natitirang karne. Dito, ang aking kahihiyan ay malapit nang imawala. Ibuhos niya ang natitirang sarsa mula kaninang umaga, natapos ang 2 uri ng karne ng baboy na may sarsa ng karne. Ang pagkain ay sabay na magaan at puno at talagang malambot. Ang aking kahihiyan ay umalis na kasama ng plato ng karne. Nais sanang kumain ni Ethan ngunit biglang naisip na ito ay karne ng Nakita niyang sobrang sabik si Thunderstorm na kumain, kaya sinubukan din niya ang isang piraso. Ito ba ay dekalidad na karne ng baboy? Ang galing! Sumigaw siya. Kinabukasan ng umaga, bumalik siya sa asosasyon ng mga adventurer upang kunin ang pera mula sa pagbebenta ng karne. Matapos ibawas ang bayad sa paghiwa ng karne at pagbili ng mga sangkap. No corresponding translation found. Ipinaliwanag ng tiyuhin ang bawat material at ang mga gamit nito, sa wakas ay ibinigay sa kanya ang isang piraso ng maston, isang batong naglalaman ng mana, na matatagpuan lamang sa mga halimaw na antas ipataas. Pagkatapos nito, kinumpirma ng tiyuhin sa kanya na ito ay lahi ng Fenya Wolf at hindi isang karaniwang lobo dahil siya ay dating isang adventurer. Napagtanto ni Ethan na panahon na upang umalis sa lungsod na ito upang wakasan ang mga alingaungaw tungkol sa Fenya tulad ng pagbuo ng kontrata sa mga tao. Nagsimula silang maglakbay at matapos ang isang mahabang paglalakad, nagpasya silang huminto. Nang huminto, agad na humiling si Fenya ng pagkain. Salamat kay Fenya, ngayon ay maaari silang mag-enjoy ng masaganang pagkain. Nagsimula silang mag-order online. Nag-order si Ethan ng maraming karne para kay Fenya dahil ito ang paborito niya. Habang nag-order, akala niya umuulan, ngunit ito pala ay laway ni Fenya. Nang dumating ang mga order, mainit pa, isang plato ng iba't ibang karne mula sa Earth. Inanyayahan ni Ethan si Fenya na kumain, ngunit hindi siya naghintay at agad na kumain. Pinuri ni Fenya ang karne, malutong sa labas, malambot sa loob. Ipinaliwanag ni Ethan na ang karne ng baka ay mula sa mga baka na inaalagaan ng mabuti. Nagulat si Fenya dahil sa kanyang mundo, sapat na ang manghuli ng mga halimaw upang makakain. Habang kumakain, si Fenya ay mumunguya at humihimok sa sarap ng karne ng baka na hindi mapigilan. Pagkatapos ng pagkain, naramdaman ni Fenya ang labis na enerhiya, kahit na nagbiro na kaya niyang makipaglaban sa isang dragon. Nang marinig ito, sinuri ni Ethan ang stats niya at natuklasan na ang lakas ni Fenya ay tumaas ng 50%. Dahil sa sobrang lakas, nais ni Fenya na manghuli. Binigyan pa ni Thunderstorm si Ethan ng isang napakamakapangyarihang kalasag na kayang labanan ang hininga ng dragon. Pagkatapos, umalis si Fenya. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin, nagpasya si Ethan na matulog. Matapos maghanda, siya ay nahulog sa isang panaginip. Si Fenya, na talagang malakas, ay nakakuha pa ng karagdagang lakas mula sa kanyang pagkain. Gumamit siya ng mahika ng kidlat, at sa isang suntok ay napatumba ang isang higanteng usa. Sunod ay isang leader ng mga halimaw, ngunit hindi rin siya naging kalaban ni Fenya. Sumigaw siya ng malakas, nais mo bang hamunin ako? Tanggapin mo ang galit ng kidlat, at sa isang suntok, ang pinakamalakas na halimaw ng gabing iyon ay nawasak. Nakita ang tanawing ito, nagpasya si Ethan na hindi nabibigyan si Fenya ng karne ng baka. Matapos ang mahabang paglalakbay, huminto si Ethan at si Fenya para magtanghalian. Ang pagkain na yon ay inihaw na manok. Upang maging mas masarap ang ulam na ito, ang balat ay dapat inihaw ng dahan-dahan hanggang sa maging malutong, sinamahan ng sarsa ng mantikilya at limon upang pasiglahin ang panlasa. Habang kumakain, nagtanong si Ethan kung maaari ba siyang gumamit ng mahika. Nang marinig ito, agad na ipinakita ni Fenya ang kanyang pinakamalakas na mahika at ipinaliwanag na kailangan lamang ng mahika upang makapagpaganap ng mahika. Binuksan ni Ethan ang kanyang stats at natuklasan na mayroon siyang kaunting mahika. Humiling siya kay Fenya na turuan siya kung paano gamitin ang mahika. Ngunit nang marinig ang paliwanag ni Fenya na kailangan lamang sundin ang formula, nagpasya si Ethan na sumuko. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng laban. Nang subukan niyang ilapat ang formula, natuklasan ni Ethan na nakagawa lamang siya ng isang puting papel sa halip na mahika. Sinabi ni Fenya kay Ethan na hawakan siya upang maunawaan ang problema. Lumabas na, upang magamit ang mahika,
ang mahika ay kailangang umikot sa loob ng katawan. Kung magtatagumpay, ang susunod na hakbang ay palayain ang mahika. Ang unang layunin sa pagsasanay ni Ethan ay isang lata ng tubig. Nang makita ng grupo si Ethan na naglalabas ng napakalakas na bola ng apoy, nagpasya silang dalhin siya sa isang totoong laban sa isang grupo ng mga goblin. Alam nilang siya ay napakalakas, kaya't hindi sila nag-alala sa isang o dalawang goblin, kaya't pinabayaan nila siyang ayusin ang buong grupo at umalis sa ibang lugar upang bumili ng mga gamit. Sumigaw si Ethan, "Magugutom ka ngayong gabi ha?" Pagkatapos, nag-isa siyang nakipaglaban sa mga mabangis na goblin. Sa kasamaang palad, siya ay nahulog. Nang akala niya ay malapit na siyang muling ipanganak, sa kabutihang palad, ang hadlang ng thunderstorm ay nagprotekta sa kanya. Sa pagkakataong iyon, naglabas si Ethan ng napakalakas na bola ng apoy, na pumatay ng ilang goblin, ngunit siya rin ay bumagsak dahil sa pagkaubos ng mahika. Salamat kay Fel, sa gabing iyon ay nanaginip si Ethan ng mga cute na goblin. Hindi lamang iyon, umakyat din siya ng ilang antas, at tumaas ang kanyang mga stats. Gayunpaman, si Thunderstorm ay kailangang matulog sa labas ng stall ng kabayo dahil hindi pinapayagan ng inn ang mga halimaw na pumasok sa silid. Nang dumating ang oras ng hapunan, nagsimulang magluto si Ethan. Sinuong niya ang karne sa maliliit na piraso. Iniisip na sapat na ito para kay Thunderstorm. Ngunit dahil gusto niyang kumain ng kanin, nagpasya siyang bumili ng karagdagang kawali kahit na medyo mahal ito. Nagsimula siyang maghanda ng pagkain, inilagay ang karne na may pampalasa sa kawali. Ang amoy nito ay kumalat at hindi maiiwasang magdulot ng gutom sa iba. Nang maluto ang karne, ibinuhos niya ang mahiwagang sarsa na nagpasikat sa hitsura ng pagkain. Kumagat si Thunderstorm at masayang sumigaw, ang sarap. Gumawa ka pa. Bawat piraso ng karne ay nagdadala ng iba't ibang lasa. Una ay lasa ng bawang, pagkatapos ay lasa ng labanos, kasunod ang lasa ng sibuyas, at sa wakas ay lasa ng kabute. Si Thunderstorm ay abala sa pagkain, nagulat sa kayamanan ng mga lasa na nilikha ni Ethan. Ngunit ang paborito niya ay ang lasa ng bawang. Sa gabi, ang puting kanin ni Ethan ay naluto na rin. Inilagay niya ang manipis na hiwa ng karne sa mainit na kanin, ibinuhos ang toyo, at tapos na ang bersyon ng kanin na may karne ng baboy mula sa ibang daigdig. Kinuha niya ang chopsticks at kumagat. O Diyos ko! Ang sarap na nagdudulot ng sigaw. Malambot ang karne, ang malasa at mantika ay nagsanib sa sarsa, at kapag sinamahan ng puting kanin, talagang napakasarap na nakakagigil. Habang tinatamasa ang kamanghamanghang lasa na ito, humiling din si Thunderstorm na kumain. Hindi siya makapaniwala na ang kanin ay ganito kasarap. Talagang ang lutong bahay ay laging pinakamahusay, hindi ba mga kaibigan? Kinabukasan, dinala ni Ethan ang mga binili mula sa supermarket sa guild ng mga mangangalakal upang ibenta. Nang makita ng receptionist ang mga produkto, nagulat siya at tumakbo upang tumawag ng tao. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang pangulo ng guild upang suriin. Sinabi niya na ito ang pinakamahusay na asin at paminta na nakita niya, na maaari pang ialay sa hari. Nang tanungin tungkol sa pinagmulan, si Ethan ay nag-atubiling magsalita dahil nagastos lamang siya ng 5 sentimo upang bilhin ito sa supermarket. Nagsimula ang pangulo sa pagbid, nag-alok ng 4 na ginto para sa asin at 1 ginto para sa paminta. Si Ethan ay parang, ano ba to? 5 sentimo lang ito. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, nagpatuloy ang pangulo sa pagtaas ng presyo, at sa wakas ay pumayag sa halagang 17 ginto. 1 sentimo kapalit ng 17 ginto. Diyos ko, hindi mahirap yumaman. Matapos makuha ang pera, dumaan si Ethan sa guild ng mga adventurer upang magparehistro. Kumpletuhin niya ang impormasyon at naglagay ng fingerprint bilang kumpirmasyon. Ang guild ng mga adventurer ay may kabuuang 7 ranggo mula S hanggang Y. Sa loob ng 1 buwan, kung tumanggap ng misyon at nagkaroon ng pinsala o pagkamatay, hindi mananagot ang guild. Matapos ipaliwanag ang mga patakaran, tumanggap si Ethan ng misyon upang mangolekta ng mga halamang gamot. Pagbalik sa inn, kumain muli siya kasama si Thunderstorm at nangako na gagawa ng mas masarap na mga putahe. Si Thunderstorm ay labis na nasiyahan na halos tumutulo ang laway.
Habang kumakain si Thunderstorm, sinubukan ni Ethan na suriin ang stats ni Thunderstorm. O Diyos ko! Halos umabot na sa maximum ang stats. Talagang isang halimaw, ngunit sa mata ni Ethan, si Thunderstorm ay isang ganid na kumakain. Kinabukasan, magandang panahon, perpekto para kay Ethan na isagawa ang misyon sa pangangalap ng mga halamang gamot. Si Thunderstorm ay nagalit sa unang pagkakataon nang makita niyang kalmado pa rin si Ethan na naguhugas ng mukha. Sa pangalawang pagkakataon, sumigaw si Thunderstorm, "Bakit mo ako pinapabayaan? Kung ayaw mong makatagpo ng mga ninuno, bilisan mo at pakainin ako, pero dapat karne ha." Kakagising lang ay humihingi na ng pagkain. Pagdating sa lugar ng misyon, hinati nilang dalawa ang mga gawain, si Ethan ang mangangalap ng mga halamang gamot, habang si Thunderstorm ay manghuhuli. Nag-aalala para sa kanyang ikatulong, gumawa si Thunderstorm ng isang matibay na kalasag tulad ng kay Captain America upang protektahan si Ethan mula sa mga halimaw sa paligid. Sa tulong ng kanyang kakayahang suriin, mabilis na natapos ni Ethan ang misyon sa pangangalap ng mga halamang gamot, isang bagay na mahirap gawin kahit ng mga karaniwang tao. Talagang magandang ikasanayan. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maghanda ng tanghalian. Bumili siya ng giniling na karne ng baka at baboy, dilatang sarsa ng karne at pasta. Sa isip ko, spaghetti lang ang naiisip ko. Lahat ay handa na. Una, tinadtad niya ang sibuyas at pinirito hanggang lumambot. Pagkatapos, inilagay niya ang giniling na karne, at nang maluto ang karne, ibinuhos ang sarsa ng karne at nagdagdag ng sabaw. Si Thunderstorm ay nagdala ng isang ibon dahil talagang gusto niya ang mga karne na ginawa niya noon. May ilan pa, ngunit iniwan niya ang mga ito sa gilid ng gubat, babalik siya mamaya upang kunin. Si Ethan ay nagdadagdag ng asin, ibinabad ang pasta. Nang maluto ang pasta, ibinuhos niya ang sarsa na ginawa niya, na bumuo ng spaghetti na may sarsa ng baboy at baka. Ipinakilala niya ang pagkain ito kay Thunderstorm. Nang makagat siya, sumigaw si Thunderstorm, "Oh, napakalambot, napakasarap. Kahit na medyo kaunti ang karne, hindi ko mapigilang kumain." Nagdagdag siya ng gadgad na keso, sinubukan ito ni Thunderstorm at pumuri, sobrang malasa. Si Ethan ay nag-enjoy din sa lasa ng kanyang bayan sa isang banyagang lugar, talagang kamangha-mangha ang pakiramdam. "Ang sarap!" Sumigaw si Harry. Isang napaka-relax na tanghali, tumawa ako ng malakas habang iniisip ang bahaging ito. O Diyos ko, anong mga halimaw ang mga ito? Ngunit sa kabila ng lahat, lahat ay pagkain. Ganito rin ang nangyari, umakyat siya sa likod ni Thunderstorm upang bumalik sa guild ng mga adventurer. Sa simula, parang madali ang lahat, ngunit habang lumipas ang panahon, naging komplikado ang lahat. Pagdating sa lugar, labis siyang pagod. Kinuha ng receptionist ang kanyang misyon at nagulat nang makita na nagawa ito ng isang baguhang katulad niya. Ang bayad ay 8 pilak para sa halamang iyon at 1 pilak at 3 sentimo para sa halamang madu. Pagkatapos, si Ethan ay sumama sa kanyang tiyuhin sa bodega upang ibenta ang mga halimaw na nahuli ni Thunderstorm. Tiniyak ng tiyuhin na lahat ng ito ay mga dekalidad na produkto na maaaring ibenta sa mataas na presyo. Hiningi niya sa tiyuhin na tanggalin ang lahat ng karne habang ang iba pang mga produkto ay ibebenta niya. Sa dami ng ito, sinabi ng tiyuhin na bumalik siya bukas. Nagbigay din siya ng isang suso para sa kanya na gagamitin sa hapunan ngayon. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpasya siyang i-grill ang mga ito. Naghanda siya ng mga sangkap para sa pagluluto. Una, pinutol niya ang karne sa maliliit na piraso, pagkatapos ay hiwain ito ng manipis, at budburan ng kaunting asin at paminta. Pinalo niya ang itlog kasama ang gadgad na keso, at bahagyang budburan ng kaunting harina ang karne bago ibabad ito sa itlog. Sa wakas, inilagay niya ang karne sa kawali. Dahil napakanipis ng karne, kailangan lang itong i-grill ng kaunti para maluto. Nagdagdag siya ng perehil at tinapos ang natitirang karne. Dito, ang aking hiya ay malapit nang imahulog. Ibinuhos niya ang natitirang sarsa mula kaninang umaga, natapos ang 2 uri ng karne ng baboy na may sarsa ng karne. Ang pagkain ay parehong magaan, puno, at napakalambot. Ang aking hiya ay sumama na sa pinggan ng karne. Nais sanang kumain ni Ethan, ngunit biglang naisip na ito ay karne ng
Nakita niyang sobrang sabik si Thunderstorm na kumain, kaya sinubukan din niyang kumagat ng isang piraso. Ito ba ay dekalidad na karne ng baboy? Ang galing! Sumigaw siya. Kinabukasan, bumalik siya sa guild ng mga adventurer upang kunin ang pera mula sa pagbebenta ng karne. Matapos ibawas ang halaga ng pag-aalis ng karne at pagbili ng mga sangkap, kabuang 202 ginto. Nagulat siya. Ipinaliwanag ng tiyuhin ang bawat material at ang mga gamit nito, at sa wakas ay ibinigay sa kanya ang isang mana stone, isang batong naglalaman ng mana, na matatagpuan lamang sa mga halimaw ng antas ipataas. Pagkatapos nito, kinumpirma ng tiyuhin sa kanya na ito ay isang lahi ng lobo na Fenya, at hindi isang karaniwang lobo, dahil siya ay dating isang adventurer. Napagtanto ni Ethan na panahon na upang umalis sa lungsod na ito upang wakasan ang mga tsismis tungkol sa Fenya tulad ng pagbuo ng kontrata sa mga tao. Nagsimula ang kanilang paglalakbay, at matapos ang mahabang paglalakad, nagpasya silang huminto. Sa sandaling huminto, humiling agad si Fenya ng pagkain. Salamat kay Fenya, maaari silang mag-enjoy sa isang masaganang pagkain ngayon. Nagsimula silang mag-order online. Nag-order si Ethan ng maraming karne para kay Fenya dahil ito ang paborito niya. Habang nag-order, akala niya umuulan, ngunit ito pala ay laway ni Fenya. Nang dumating ang mga order, mainit pa, ito ay isang platito ng iba't ibang karne mula sa Earth. Inanyayahan ni Ethan si Fenya na kumain, ngunit hindi siya naghintay at agad na kumain. Pinuri ni Fenya ang karne, malutong sa labas, malambot sa loob. Ipinaliwanag ni Ethan na ang karne ng baka ay kinuha mula sa mga baka na inaalagaan ng maayos. Nagulat si Fenya dahil sa mundo niya, sapat na ang manghuli ng mga halimaw upang makakain. Habang kumakain, si Fenya ay mumunguya at patuloy na pumuri sa karne ng baka na hindi mapigilan. Pagkatapos ng pagkain, nakaramdam si Fenya ng labis na enerhiya, at nagbiro pa na handa na siyang makipaglaban sa isang dragon. Nang marinig ito, sinuri ni Ethan ang stats niya at natuklasan na tumaas ang lakas ni Fenya ng 50%. Dahil sa sobrang lakas, nais ni Fenya na manghuli. Binigyan pa siya ni Ethan ng isang napakalakas na kalasag na kayang labanan ang hininga ng dragon. Pagkatapos noon, umalis na si Fenya. Nagpasya si Ethan na matulog. Matapos ang paghahanda, siya ay nahulog sa isang panaginip. Si Fenya, na talagang malakas, ay nakakuha pa ng karagdagang lakas mula sa kanyang pagkain. Gumamit siya ng mahika ng kidlat, at sa isang suntok ay nawasak ang isang higanteng usa. Sumunod ay isang leader ng mga halimaw, ngunit hindi rin ito naging kalaban ni Fenya. Sumigaw siya ng malakas, nais mo bang hamunin ako? Tanggapin mo ang galit ng kidlat, at sa isang suntok, ang pinakamalakas na halimaw ng gabing iyon ay nawasak. Nakita ito ni Ethan at nagpasya na hindi na siya bibigyan ng karne ng baka si Fenya. Matapos ang mahabang paglalakbay, huminto sina Ethan at Fenya para magtanghalian. Ang pagkain na yon ay inihaw na manok. Upang maging mas masarap ito, ang balat ay dapat inihaw ng dahan-dahan hanggang sa maging malutong, at sinamahan ng sarsa ng mantikilya at limon upang pasiglahin ang panlasa. Habang kumakain, nagtanong si Ethan kung maaari ba siyang gumamit ng mahika. Nang marinig ito, ipinakita ni Fenya ang kanyang pinakamalakas na mahika, at ipinaliwanag na kailangan lamang ng mahika upang makapag-apply ng spells. Binuksan ni Ethan ang kanyang stats at natuklasan na mayroon siyang kaunting mahika. Humiling siya kay Fenya na turuan siya kung paano gamitin ang mahika. Ngunit nang marinig ang paliwanag ni Fenya na kailangan lamang sundin ang formula, nais na niyang sumuko. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Nang subukan niyang ilapat ang formula, napansin ni Ethan na nagawa lamang niyang lumikha ng isang puting papel sa halip na mahika. Sinabi ni Fenya kay Ethan na hawakan siya upang maunawaan ang problema. Lumabas na, upang makapag-apply ng mahika, ang mahika ay kailangang umikot sa loob ng katawan. Kung magtatagumpay, ang susunod na hakbang ay palayain ang mahika. Ang unang layunin ng pagsasanay ni Ethan ay isang lata ng tubig. Nang makita nilang napakalakas ni Ethan sa kanyang mga fireball, nagpasya ang grupo na dalhin siya sa isang tunay na laban sa isang grupo ng mga goblin. Alam nilang malakas siya, kaya't ang isang o dalawang goblin ay walang silbi, kaya't pinabayaan nila siyang ayusin ang buong grupo,
at umalis sa ibang lugar upang bumili ng mga gamit. Sumigaw si Ethan, "Magugutom kayo ngayong gabi." Pagkatapos, nag-isa siyang humarap sa mga mabangis na goblin. Sa kasamaang palad, siya ay nahulog. Nang akala niyang muli na siyang muling mabubuhay, sa kabutihang palad, ang barrier ng thunderstorm ay nagligtas sa kanya. Sa pagkakataong iyon, naglabas si Ethan ng napakalakas na fireball. Nawasak ang ilang goblin, ngunit siya rin ay bumagsak dahil sa pagkaubos ng mahika. Salamat kay Fel, sa gabing iyon, napanaginipan ni Ethan ang mga cute na goblin. Hindi lang iyon, umakyat din siya ng ilang level at tumaas ang kanyang stats. Upang ipagdiwang, kinuha ni Thunderstorm ang isang high-level goblin na may mana stone upang ibenta ni Ethan para sa pera. Gayunpaman, ang pera mula sa naunang pagbebenta ng mga materyales ay mayroon pa, kaya't hindi sila nagdaos ng anumang pagdiriwang. Lalo na, binanggit ni Thunderstorm ang pagtalikod sa Wagyu beef na matagal nang gustong-gusto ni Ethan. Pagkatapos, nagpa siya si Ethan na tumayo at magluto, ngunit dahil sa mga alaala ng laban, nagpa siya siyang kumain ng matamis upang makabawi ng enerhiya.